and wala kayong dyan, papalitan. Paano po yung process ng pagde-delivery? So, sa delivery kasi, personally, hindi po kami nagde-deliver dyan. Kumbaga, sa amin lang is mag-order kayo, ipaprocess namin yung order nyo, and then ipapabalot ko dun sa mga packers namin, and then pag nabalot na, pipick upin yan ng JNT. Pag na-pick up ng JNT, dadalhin sa warehouse nila, isa-sort out yun kung saan man lugar papuntahin. Kung Luzon, Visayas, Mindanao, hiwa-hiwalay yun. Then, kapag nahiwalay yun, ilalagay sa truck. Si truck naman, dadalhin yan kung saan man lugar papunta yung item ninyo. So, don't expect po na pagka-order ninyo, idiretso na po yan sa inyo. So, palipat-lipat. Kaya sabi ko, yung gas-gas, hindi talaga siya maiwasan. Kasi madaming process din yung JNT. Then, pag nasa truck na, yung lagi mga nagtatanong, asan yung order ko? Asan si ganito? Asan si ganyan? So, hindi namin yan nakikita sa system. Makikita lang namin kung nandyan na sa area ninyo. Like, for example, mga taga-Visayas, ang last na makikita ninyo is nandito sa Kabuyao or I think Taguig, ganyan. Kasi dalawa yung hub nila eh. Pag nasa Kabuyao and then na-stuck na siya dun, ibig sabihin yung truck is on the way na po. So, antayin nyo lang. Kasing in transit, nasa daan po yan. Hindi sila nag-update for safety reason din. Pag dumating na yung truck dun sa area ninyo, like for example, sa Visayas, sa Surigao, pag dumating na yung truck sa Surigao, dun pala mag-update. So, from Kabuyao, ilang days na tenga, then mag-update na siya nandyan sa Surigao. Pagdating sa Surigao, saka pa lang siya sabi na out for delivery. Ibig sabihin, within the day, i-deliver na yung item ninyo. So, ganun po yung process. Hindi kami yung nagde-deliver at hindi rin namin kilala yung mga rider na nagde-deliver sa inyo kasi nga, labas na kami dun. Out of our control na yun. So, if meron kayong concern sa mga rider, pwede nyo akong i-shot. Pero sa mga gas-gas naman, my God. Huwag nyo na may damay yung bike. Kasi kahit naman sino ayaw magkaroon ng gas-gas. Pero para sa mga arte, I recommend huwag kayong bumili sa online. Kasi hindi talaga yan maiwasan. Ano yung tawag ng decal ng Forza JLab? Yung parang Philippine flag. What do you mean Philippine flag? Ito naman is yun yung niya, parang logo. Pero hindi yan Philippine flag. Ito kasi sa JLab, yan yung nakalagay. JLab and Solana. Parehas na pala sila ng logo, galito siya. Pero hindi ko alam yung sinasabi mo na Philippine flag. Ay, ito! Ito ba yung sinasabi mo? Si Marlboro yan. si JLab Supreme na white red. Parang si Marlboro. Pero design niya lang. Ito. Pero hindi yan Philippine flag. Yan kasi yung design niya eh. Ito yung JLab Supreme. Triple batted line. And, alam mo yung water drop, ganun yung design na ito. Nipis, then medyo pa bilog dito sa baba. Ganyan siya. Parang water drop or tear drop yung design. Tapos, ito naman, bilog. Ayan, alloy. So, meron tayong magnet dito. Magnet to, baka may sabihin nyo. Ayan, para so, magnet yan. Try natin dito, alloy frame. So, hindi siya nadikit. Ang bakal na lang dito sa JLab Supreme is seat post. Ayan siya. Tapos fork. Mahal ang alloy fork. Kaya syempre, sa budget tayo para pasok pa rin sa 10K and below yung price natin. Ang alloy is eto. Yung drop bar. So, ayan siya. And hindi yan didikit. Then, stem. And then, rim. Tapos, syempre, frame. Crank. Ayan. Ano pa ba? Pedal. Ayan. So, pedal, then hub. Ayan yung mga alloy. Alloy din to. So, ang bakal yung seat post and then fork po. Check mo na lang number 30, number 33, 34 yan. So, hindi. Number 32, 33 pala siya. Sorry. Ayan.